12 taong gulang pa lamang si Amihan Rose Buenaflor. Ngunit ang mga mata niya ay tila mas marami nang nakita kaysa sa dapat makita ng isang bata. Sa bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, gising na siya sa loob ng kanilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at pati na rin kahoy. Nakatayo sa gilid ng riles, kung saan bawat pagdaan ng tren ay tila nagpapaalala kung gaano kahirap ang buhay na kinagisnan nila. Habang ang ibang batang kaedad niya ay naghahanda para sa online class o nagrereklamo sa mabagal na internet, si Amihan ay nagiinit na ng tubig doon sa kanilang lumang kalan. Kailangan niyang maghanda ng kaunting lugaw, hindi para sa luho, kung hindi para lang may laman ng sikmura ng kanyang mga kapatid. Si Jonel, Mayumi, at ang bunsong si Tomas ay umaasa sa kanya hindi lang bilang isang ate, kung hindi bilang pangalawang magulang. Matagal nang hindi nakakapasok sa paaralan ng kanyang mga kapatid. Walang cellphone, walang module, walang perang pambili ng papel o ballpen. Ang kita ng kanilang ama na si Mang Dario ay isang construction worker na pa-extra-extra lamang ang trabaho. Sapat lang minsan sa kanilang pambili ng bigas. Ang ina nilang si Aling Sabela, isang labandera, madalas nang hinihingal at may iniindang sakit, ngunit patuloy pa rin kumakayod dahil walang ibang aasahan. Isang umaga, habang nakatanaw si Amihan sa mga batang dumaraan na may suot na malinis na uniforme, may kurot sa kanyang dibdib. Pangarap rin niyang maging estudyante na walang iniintinding gutom o bayarin. Ngunit mas mabigat kaysa sa pangarap niya ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Kaya naman isang hapon, sa maliit na lamesang halos wala ng pintura, naupo si Amihan kasama ang kanyang mga kapatid. Kumuha siya ng karton mula sa basurahan at kinupit ito ng maayos. Uling ang ginagamit niyang lapis. "Makinig kayo ha," mahinaw niyang sabi, kahit nanginginig ang boses sa pagod. "Ito ang A at ito naman ang B." Si Tomas ay paulit-ulit na mali ang bigkas. Si Jonel naman ay nahihirapan sa pagbasa. Habang si Mayumi ay tahimik lang pero mariing nakatitig sa karton. Sa bawat pagkakamali nila, walang sigaw, walang inis, tanging pasensya lamang. Sa labas, may mga kapitbahay na napapailing. Bata pa pero nagkaastang guro na," may nagsabi. May ilan pang tumatawa. Narinig iyon ni Amihan, ngunit hindi siya tumigil. Sa loob ng kanyang dibdib, may apoy na ayaw mamatay. Isang paniniwala na kahit wala silang pera, may halaga pa rin ang kaalaman. Hindi niya alam na ang simpleng pagtuturong iyon sa gitna ng kahirapan at pangungutya ay siya palang unang hakbang sa isang landas na magbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kung hindi ng buong komunidad na minsang minamaliit siya. Kinabukasan, muling ginising ni Amihan ang sarili bago pa tumilaok ang manok. Masakit ang likod niya sa magdamag na paghiga sa banig. Manipis kasi ito, kaya halos ramdam na ang semento sa ilalim. Ngunit wala siyang oras para magreklamo. May mga kapatid na kailangang turuan at may buhay na kailangang ipagpatuloy kahit pagod na ang kanyang puso. Pagkatapos maghain ng kaunting kanin na hinaluan ng toyo, inilabas niya ang mga kartong ginupit niya kagabi. Nilagyan niya iyon ng mga titik at numero gamit lamang ang uling. Wala silang pisara, wala silang tsak, ngunit buo ang loob ni Amihan na matuto ang kanyang mga kapatid. Kahit sa mga pinakasimpleng paraan lamang. "Jonel, basahin mo ulit," sabi niya habang itinuturo ang salita sa karton. Ba, pautal-utal na sagot ng bata. Ngumiti si Amihan. "Tama, ulitin mo lang ng ulitin." Sa tabi nila, si Mayumi ay tahimik na nagsusulat sa lupa gamit ang maliit na patpat. Si Tomas naman ay paulit-ulit na binibilang ang mga bato. "1,
2, 3, 4. Habang tumatawa sa tuwing nalilito siya. Sa simpleng tagpong iyon, parang nagkaroon ng munting paaralan sa gitna ng kahirapan. Ngunit hindi laging ganito kasaya. May mga araw na wala silang makain. May mga gabing umiiyak si Aling Sabela dahil sa sakit at panghihinang dala ng labis na paglalaba. Kapag ganoon, napuputol ang kanilang aralin. Tahimik na tinatakpan ni Amihan ang tenga ng mga kapatid habang hinahaplos ang likod ng ina. Isang hapon, hinimatay si Aling Sabela sa gitna ng paglalaban ng damit. Napasigaw naman si Jonel at napaiyak si Tomas. Si Amihan, kahit nanginginig ang mga kamay, ay mabilis na kumilos. Humingi ng tulong sa kapitbahay, nagdala ng tubig at nagdasal sa katahimikan. Mula noon, mas naging mabigat ang lahat. Kailangan niyang maglaba paminsan-minsan para makatulong. May mga gabing napapapikit na lamang siya sa pagod, habang nagbabasa pa rin sa dilim. Umaasang may matututunan ang kanyang mga kapatid kinabukasan. Ate, minsang tanong ni Mayumi, babalik pa ba kami sa tunay na paaralan? Sandaling natigilan si Amihan. Tumingin siya sa mga matang puno ng pag-asa ng kanyang kapatid. Hindi niya alam ang isasagot. Ngunit ngumiti siya. Oo naman, mahina niyang sagot. Babalik rin kayo. Pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado kung kailan o papaano. Ngunit sa bawat letrang na ituro niya, sa bawat bilang na natututunan ng kanyang mga kapatid, unti-unti niyang nabobuo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Paniniwala. Isang paaralang walang pisara, walang diploma, ngunit puno ng pagmamahal at sakripisyo. At sa simpleng paaralang iyon, unti-unting hinuhubog ang isang batang guro na hindi pa niya alam ang tunay na halaga. Dumating ang balita sa barangay isang umaga na parang hangin na mabilis kumalat. May bagong programang pang-edukasyon ng munisipyo. Para raw ito sa mga batang gustong mag-aral ngunit kapos sa buhay. May tsansang mabigyan ng tulong. Sabi nila, may scholarship, may pag-asa. Narinig iyon ni Amihan Rose habang naglalabas sa tabi ng poso. Sandaling tumigil ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kumislap na liwanag sa kanyang dibdib. Umuwi siyang halos tumatakbo. Bitbit ang pag-asang baka ito na ang sagot sa lahat ng mga kanilang paghihirap. Ngunit habang binabasa niya ang listahan ng mga requirements na ipinaskil sa barangay hall, isa-isang gumuho ang kanyang ngiti. Kailangan ng birth certificate, school records, at higit sa lahat, gadget para sa assessment, cellphone o kaya tablet, kasama na rin ang internet. Tahimik siyang tumayo roon. Hawak ang papel na tila mas mabigat pa kaysa sa sako ng bigas. Alam niyang wala sila ni isa man lang sa mga yon. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nagtuturo si Jonel kay Tomas. Kinagaya ang tono at tiyaga niya. Sandaling napangiti si Amihan. Ngunit agad rin itong napalitan ng lungkot. Naupo siya sa tabi ng dingding. Niyakap ang mga tuhod at doon niya unang inamin sa kanyang sarili. May mga pangarap talagang hindi kayang abutin ng isang batang salat sa buhay. Kinagabihan, narinig niya ang bulungan ng ilang mga kapitbahay sa labas. Sayang lang oras niyan. Hindi naman tunay na guro yan eh. Hindi matututo sa kanyang mga kapatid, sabi ng isa. Kung matalino talaga yan, mayaman na sana sila, dugtong pa ng isa. Parang kutsilyong tumutusok ang bawat salita sa puso ni Amihan. Gusto niyang sumigaw. Ipagtanggol ang sarili. Sabihin na ginagawa lamang niya ang kanyang makakaya. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinili niyang yakapin ang kanyang mga kapatid kaysa patulan ng pangutya. May mga gabing halos sumuko na siya. Habang nakahiga sa banig, nakatitig sa butas na bubong. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung may patutunguhan pa ba ang lahat. Bata pa siya, ngunit pakiramdam niya ay napapagod na ang kanyang kaluluwa. Ate, pagod na po ba kayo? Minsang tanong ni Tomas habang maigpit siyang niyayakap. Oo, mahina niyang sagot. Pero kakayanin ko. Sa kabila ng lahat,
gutom, pangusga, at nabigong pag-asa, hindi niya iniwan ang kanyang munting paaralan. Kinabukasan, muli niyang inilabas ang karton, mga uling, pati na rin mga bato. Muli siyang ngumiti sa kanyang mga kapatid, kahit may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi man siya tanggap ng sistema, hindi man siya makita ng mundo, pero pinili pa rin niyang magturo. Dahil sa puso ni Amihan, ang kaalaman ay hindi pribilehiyo ng may kaya lang. Ito ay karapatan ng bawat batang nangangarap. At sa pagpapatuloy niyang iyon, unti-unti, may isang matang nakakita sa kanya, kahit hindi pa niya alam. Mainit ang sikat ng araw na yon, at tila mas mabigat kesa sa karaniwan ng pagod na pasa ni Amihan Rose. Pauwi na sana siya mula sa poso nang mapansin niyang kulang na naman ang tubig sa timba. Sa isip niya, baka kailangan muna niyang ipagpaliban ang pagtuturo. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Tomas mula sa labas ng barong-barong, paulit-ulit na binibigkas ang alpabeto. Napangiti siya. Hindi niya kayang sirain ang simula ng aralin. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, nakaupo ang kanyang mga kapatid sa sahig. Nakalatag ang mga karton, bato, at patpat na matagal nang nagsisilbing gamit sa kanilang munting paaralan. Nakatayo si Amihan sa harapan nila. Hawak ang isang perasong kahoy na parang guro sa harap ng kanyang klase. Hindi niya alam na sa labas, may isang babaeng tahimik na nakamasid. Ito'y walang iba kung hindi si Ma'am Corazon Hilario, isang gurong nakatalaga sa barangay. Naglalakad pa uwi matapos maghatid ng module sa ibang kabayanan, at napahinto siya nang marinig ang malinaw ngunit batang boses na nagtuturo. May tiyaga, may disiplina, at higit sa lahat, may malasakit. Sumilip siya sa loob at doon niya nakita si Amihan. Dahil doon ay namangha siya. Hindi basta pagbigkas ng letra ang ginagawa ng bata. May paliwanag ito. May pag-uulit. May papuri sa bawat tamang sagot. Sa bawat maling bigkas, may ngiti at paghihikayat. Hindi ito paninisi. Ang paraan ng pagtuturo ni Amihan ay higit pa si inaasahan si isang 12 taong gulang. Nang matapos ang aralin, maingat na lumapit si Ma'am Corazon. "Ikaw ba ang nagtuturo sa kanila, Iha?" Tanong niya. May halong pagtataka at paghanga. Nagulat si Amihan. Yumuko siya at bahagyang napatras. Opo, ma'am. Pasensya na po kung maingay po kami." Umiling ang guro. "Hindi ako nandito para sawayin ka. Nandito ako para magpasalamat, Iha." Naluwa si Amihan. Sa unang pagkakataon, may taong hindi siya minamaliit. Kinabukasan, bumalik si Ma'am Corazon na may dalang lumang libro, lapis, at pati na rin papel. Hindi ito bago, hindi rin kumpleto, ngunit para kay Amihan, para na itong kayamanan na hindi matutumbasan ng pera. Sa unang pagkakataon, nagsulat ang kanyang mga kapatid sa totoong papel. "May talento ka, Iha," sabi ng guro, habang tinitingnan si Amihan sa mata. "At hindi yun isang aksidente lang." Ngunit hindi kaagad naniwala si Amihan. Sanay na siyang masabihang hindi sapat. Bago umalis, iniwan ni Ma'am Corazon ang mga salitang tumatak sa puso ng bata. "May mga guro na hinuhubog ng paaralan, at may mga guro na hinuhubog ng buhay. At isa ka roon, Iha." Habang pinagmamasdan ni Amihan ang kanyang mga kapatid na masayang nagsusulat, may kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi pa man tapos ang laban, may isang taong nakakita na sa kanya. At minsan, sapat na yun upang magpatuloy. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng mga salitang iyon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa kanyang pangarap. Hindi nagtagal ang munting liwanag na nadama ni Amihan. Parang sinubok ng buhay kung hanggang saan ang kaya ng kanyang puso. Ilang araw matapos bumisita si Ma'am Corazon, muling inatake ng matinding sakit si Aling Isabela. Sa gitna ng gabi, napuno ng iyak at takot ang kanilang barong-barong. Nanginginig si Amihan habang hawak ang malamig na kamay ng kanyang ina. Pilit itong ginigising, pilit na nagdarasal na wag itong kunin sa kanila. Walang sapat na pera para sa pangpa-ospital.
Si Mang Dario ay ilang linggo nang walang trabaho. Sarado ang construction. Wala ring tumatawag sa kanya para sa extra. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang lumulubog sa utang at gutom. Dumating ang panahon na kailangan munang isang tabi ni Amihan ang pagtuturo para maglaba at magbuhat ng tubig kapalit ng kaunting barya. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi. Namamaga ang mga kamay. Masakit ang likod at puno ng pag-aalala ang isipan. Nang pumasok siya sa barong-barong, hindi niya inaasahang makita si Jonel na nakaupo sa tabi ni Tomas. Hawak ang kartong matagal niyang ginagamit sa pagtuturo. "Hindi ganyan," maraang sabi ni Jonel. Ginagaya ang tono ni Amihan. "Ulitin mo lang." Napahinto si Amihan. Hindi niya namalayang may luha ng dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa kabila ng lahat, may naipasa siya. Hindi lang aralin, kung hindi pananagutan at malasakit. Kinabukasan, dumalaw si Ma'am Corazon. Napansin niyang hindi aktibo ang mga bata. Nang malaman niya ang kalagayan ng pamilya, tahimik siyang umupo sa tabi ni Amihan. "Sadyang may mga araw na susubukin ka, Iha," wika ng guro. "Pero tandaan mo, ang mga pinakamatitibay na guro ay dumadaan muna sa pinakamahirap na aral." Sumagot si Amihan. Tumingin lamang siya sa kanyang mga kapatid na ngayon ay pilit pang nagbabasa kahit walang liwanag kung hindi kandila. Dumating ang puntong gusto niya nang sumuko. Bata lang siya. Karapatan niyang mapagod. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga kapatid, bumabalik ang kanyang dahilan. Isang gabi, lumuhod siya sa tabi ng banig at pagkatapos ay nanalangin. Hindi para sa yaman, kung hindi para sa lakas. Para sa paniniwala na may saysay ang kanyang ginagawa kahit hindi kaagad nakikita ang bunga. Makalipas ang ilang araw, bahagyang bumuti ang lagay ni Aling Sabela. Nakahanap ng pansamantalang trabaho si Mang Dario. Maliit na akbang, ngunit sapat upang muling magpatuloy. At sa gitna ng kahirapan, unti-unting napagtanto ni Amihan, hindi pala nasusukat ang tagumpay sa bilis ng pag-angat, kung hindi sa kakayaang tumayo muli. Kahit paulit-ulit kang pinapabagsak ng buhay. Sa panahong iyon, mas tumibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos, sa sarili, at sa kapangyarihan ng kaalamang ipinapasa mula sa puso patungo sa puso. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ng pamilya Benaflor. Hindi ito bigla ang himala. Walang pasabog ng paputok o mabilis na pagyaman. Sa halip, dahan-dahan itong umusbong. Tulad ng binhing itinanim sa lupang matagal ng tigang, ngunit hindi kailanman nawalan ng pag-asa. Isang umaga, muling dumalaw si Ma'am Corazon Hilario, kasama si Mang Ruben, ang kapitan ng barangay. May dala silang ngiti at isang sobre. Kinabahan si Amihan habang nakikinig sa kanilang usapan. "May nirekomenda si Ma'am Corazon," paliwanag ni Mang Ruben. "Isang bata na may potensyal sa pagtuturo kahit walang formal na pagsasanay." Hindi makapaniwala si Amihan. Pakiramdam niya ay hindi siya ang tinutukoy nila. Ngunit nang banggitin ni Ma'am Corazon ang kanyang pangalan, tila huminto ang mundo. Isinama si Amihan sa isang community learning program para sa mga batang salat sa buhay ngunit may natatanging kakayahan. Hindi kailangan ng gadget. May mga librong ipapahiram. May mga guro na gagabay. At sa unang pagkakataon, may sistemang yumakap sa kanya sa halip na itulak siya papalayo. Samantala, ang kanyang mga kapatid ay tuluyang naibalik sa formal na paaralan sa tulong ng barangay. Si Jonel ay unti-unting bumilis ang pagbasa. Si Mayumi ay natutong magsulat ng buong pangungusap. Si Tomas naman, na minsang hindi makabilang ng tama, ay marunong nang magbasa ng simpleng salita. Lumipas ang mga taon. Mula sa batang nagtuturo sa karton at uling, naging dalaga si Amihan na may hawak ng tunay na libro. Patuloy siyang nagsisikap, nag-aaral sa araw, nagtuturo sa mga batang kapitbahay sa hapon. Hindi niya kinalimutan kung saan siya nagsimula. Sa barangay, nagsimulang mapuno ang maliit na silid-aralan tuwing hapon. Ang mga batang dating palaboy ay natutong bumasa. Ang mga magulang na minsang tumawa, ngayon ay tahimik na nagpapasalamat. Isang araw, tumayo si Amihan sa harapan ng mga batang tinuturuan niya.
sa parehong lugar kung saan dati siyang minamaliit. Ngunit ngayon, siya na ang tinatawag na ma'am. Hindi pa man siya tapos sa pag-aaral, pero malinaw na ang kanyang landas. Ang dating batang minsang walang pisara, ngayon ay may direksyon na. Ang dating pangarap na tila imposible ay unti-unti nang nagiging realidad. Sa bawat batang natututong bumasa dahil sa kanya, sa bawat magulang na muling naniniwala sa edukasyon, tumibay ang isang katotohanan. Na ang kaalaman, kapag ibinahagi ng may puso, ay nagbubunga ng pagbabago, hindi lang sa isang tao, kung hindi sa buong komunidad. At sa pusong minsang napagod, ngayon ay may matibay ng paniniwala. Ang mga binhing itinanim sa kahirapan ay maaaring maging punong nagbibigay lilim sa marami. Lumipas pa ang maraming taon, at ang dating batang si Amihan ay hindi na lamang alaala ng kahirapan sa gilid ng rilas. Siya na ay isang ganap na guro. Hindi sa isang marangyang paaralan, kung hindi sa parehong komunidad na minsang tumingin sa kanya ng may pagdududa. Sa araw ng pagtatapos ng bagong community learning center, nagtipon ng mga tao sa barangay. Maliit lamang ang gusali, may ilang silid, simpleng upuan, at pisarang may bakas ng dating gasgas. Ngunit sa mga mata ng mga naroon, ito ay simbolo ng pag-asa. Nakatayo si Amihan sa harapan ng mga bata. Hawak ang tiyok. Sa unang hanay ay naroon si Jonel, Mayumi at Tomas. Hindi na ang mga batang hirap pumasa at magbilang, kung hindi mga kabataang may kumpiyansa sa sarili. Si Jonel ay nangangarap na maging guro rin. Si Mayumi ay mahilig na sa pagsusulat. Si Tomas naman, na minsang hindi makabilang, ay mahilig na ngayon na magmatematika. Sa gilid ng silid, nakaupo sina Aling Sabela at pati na rin si Mang Dario. May luha sa kanilang mga mata. Hindi nila akalaing ang sakripisyong tiniis ng kanilang anak ay siyang magiging daan hindi lamang sa pagbangon ng kanilang pamilya, kung hindi ng marami pang bata. Muling bumalik sa isip ni Amihan ng mga gabing nagtuturo siya gamit ang karton at uling. Ang mga panahong gutom sila, pagod at pinagtatawanan. Kung noon ay nagtatanong siya kung may sisay ba ang kanyang ginagawa, ngayon ay malinaw na ang sagot. At oo, may saysay ang bawat munting pagsisikap. Lumapit si Ma'am Corazon at marahang nagsabi, "Hindi lahat ng guro ay nagmumula sa paaralan, Iha. May mga guro na isinisilang ng pangangailangan." Ngumiti si Amihan. Alam niyang hindi niya kayang baguhin ang buong mundo. Ngunit kaya niyang baguhin ang mundo ng isang bata. At mula roon, magsisimula ang mas malaking pagbabago sa huling bahagi ng araw. Habang nagsisiuwian ng mga bata, naiwan si Amihan sa loob ng silid-aralan. Tumingin siya sa pisara at sumulat ng isang pangungusap. "Ang kaalaman ay hindi lamang itinuturo, ito ay binabahagi." Yan ang aral na iniwan ng batang minsang walang paaralan, walang gadget, at walang katiyakan sa bukas. Ngunit may pusong handang magturo. Sino nga bang mag-aakala na ang dating sumusulat lamang sa karton gamit ang uling, ngayon ay isa ng matagumpay na guro, nakakapagturo, nakakapagbahagi ng kanyang kaalaman. Patuloy na pinag-aaral niya ang kanyang mga kapatid at naniniwala siyang darating ang araw na mas magiging malwa na ang kanilang buhay, kasama ang kanyang mga magulang. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi hadlang ang kahirapan upang maging ilaw ng iba. Kapag ang kaalaman ay ibinahagi ng may pagmamahal at sakripisyo, ito ay nagiging kapangyarihan. Kapangyarihang kayang baguhin ang buhay, komunidad at kinabukasan ng tao. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel,
baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!